remain a free man and lumabang ka. Ganun ang mangyayari kay Bato. P-mayor yun eh. Ngayon, kung may mga P-mayor na sinasabing mali si Bato, o de habulin nyo, pagtanggol nyo yung gobyerno. You are creating an enemy of the state. You have created an enemy of the state. Pero baliktad, you are the enemy of the people. So, maganda yan. Ang labas niyan, revolution. Yun yung pinipuwersa ninyong mangyari. Kaya nga, sabi ko sa iyo, Marcos, stand down yung NBI. Stand down yung mga PNP. Stand down the LG. Because kala ninyo na sa inyo yung puwersa, no? The people will rise up to get back that power, to take it away from you, to terminate all of you. 100,000 lang ang kailangan dyan na tumayo. Actually, 20,000 lang ang kailangan dyan. 20,000 fully armed. Yun ang mangyayari dyan. Doon ako natatakot. Kasi, it might become bloody. 20,000, yaharang ninyo, PNP. Yung 20,000, mahirap kontrolin yun. Lahat yun, armado. Anong gagawin ng AAP? Too late the hero. Sa kampi kayo ngayon. Too late the hero. Kasi hinayaan nyo eh. You had been remiss to your duty. And then, pag umabot ito into a full-scale, bloody na confrontation, revolution, wala, nasasagasaan talaga kayo ng tao sa galit. Kasi pagka pinatay mo isang tao, pinatay mo yung may kamag-anak yan eh. May kapitbahayan, magagalit yan eh. It's not supposed to be that way. Natuto na yung tao. Yung mga leader na nag-iisip kayo na marcha sa EDSA, you're wrong. You're wrong. Tingnan nyo nangyari EDSA 3. Nagmarcha yung tao mula na sa EDSA na nga, nasa shrine. Nandun ako. Nandun ako sa flyover ng Ortigas. Pinapanood ko lahat. May mga... Tapos nun, pumunta pa dun sa inagitate din dyan. Inagitate pa. May nagsalita pa mga politiko eh. Nasaan yung mga politiko? Wala naman. Nauna yung mga tao. Dumiretso Benjola. Ayun, nagbakbakan. May patay. Ano lalaban ng tao? Natuto na tao doon. Hindi ka lulusob nang wala kang gamit. Kaya nga, pagka natututo tao, mag-isip kayo na lumusob yung tao, walang armas. Niratrat sila. Nag-warning shot yung mga AAP noon. Tapos noon, hanggang nagkatakbuhan na, nagsunugan na, nagbambuhan na. This time, kunyari, lumabas yung tao, may armas. Anong gagawin natin? Yung PNP, bararatatin nyo, babarilin nyo, titirgasin ninyo. Putang ina, gisa kayo molotov niyan. Sipin nyo, titirgasin yung tao, gagalit yun. Tangina nyo, masasaktan yung mata niya eh. Tapos, pupukpukin nyo? Hindi, hagisan kayo molotov. Sipin ninyo, pulis natin nasusunog. Sinusunog ng taong bayan. Sa galit. Kung di natakot yung pulis eh, tatabihan eh. Ngayon, Malacanang, ano ninyo? Sunog ang Malacanang. PSG, you will die? For a president na bangag, PSG, you will die for these crooked people? You die for this Malacanang. Sige, you die. How can you stop 100,000 na tao? Lumulusob. Wave after wave after wave. Marines, alam nyo yan. First wave, atake. Patay. Second wave, atake. Ubusan eh. Third wave, marami pa namang Ilocano sa Luzon eh. Kaya kayo, mag-isip kayo. Mali, pare-parehas eh. Yung mga nagsasabing lumusob sa Malacanang, lusob kayo sa Malacanang, wala namang kayo dala. Anong dala nyo? Paparapin nyo yung mga civilian dun sa PSG. May tangke doon. Nasaan yung mga leader? Nasaan yung mga politiko? Kung lulusob dyan sa Malacanang, sa akin na requirement ko, lahat ng leader nandun sa harapan. Pare-pares tayo. Sasamahan ko pa kayo eh.
Pero hanggang wala akong makikita dyan politiko, putang na, huwag kayong papayag mga kababayan na lulusob ng mga putang ina. Ano klase mga leader yan? Wala naman sila sa harapan. Ano, they value their lives. They value their lives. Eh, paano yung mga buhay ninyo? Walang halaga. Pare-pares tayong Pilipino. Pare-pares tayo ng anak ng hubad eh. Tapos nun eh, i-agitate kayo. Tangina, hindi nyo alam yung nag-agitate nyo. Kala mo, kakampi mo, yung pala, Trojan horse. Yung pala, CPP, NPND, pamputang ng mga yan. Yung pala may hidden agenda. Gusto lang magkagulo-gulo para masira yung gobyerno. Para mapapatay din kayo. Tsutang. Tapos sila yung aangat. They're ready to take hold the power. Kaya nga, we are in one fucked up situation. Saan tayo ngayon? Yung iba, ayaw ng hunta. Ay talaga namang ayaw ng hunta ng iba. Oh, pero, ayaw naman tumayo. Putay na. Yung mga military, gusto hunta. Pero, ayaw nyo rin tumayo. Nang putya. Gusto yung taong bayan ng tatayo. Pero ayaw yung taong bayan ang magde-decide. Kaya nga, we are in one fucked up situation. Yun, real talk lang, mga kababayan. Meanwhile, itong gobyerno na tarantado, addictus, mga magnanakaw, plunderer, sige, tama lang yan. Tapos kayo, takutin lang kayo. Putangin na mga yan. Ako, pakitaan ako ang armado ng mga gagong yan. Tangina, hampasin ko yan, batutain ko yung mga gagong yan eh. Why? Wala naman yung mga gago na animal na yan. Nag-apply lang yan dati ng trabaho. Kay AFP, kay PNP, kay NBI. Wala naman yan mga sino nga ganyan eh. Wala naman yan. Oh, pero, nung nag-apply yun, binigyan natin ng armas. Binigyan natin uniforme. Sinusweldoan pa natin. And then, pagka 30 years siya, meron siyang pensyon. Putangin na mga yung animal na yan. Tapos kung kailan mo kailangan para depensahan ka, wala. Nandun sila, didepensa sila ng mga tarantado, ng mga magnanakaw. Kaya nga sa akin, talagang the moment na umikot ang gulong, magkaalaman yan. Pagka gago yan, disband natin, buong organization. Gumawa tayo ng mga matitino, dun sa dati, halika, bebet namin kayo, and then yung hanap tayo ng bago, daming walang trabaho ng Pilipino, turuan natin, etc. And we can recall retired people for 1 year or 2 years to make sure that the agency will function properly this time. Hindi ganito na nakaano tayo, nakabitin. Anong klaseng meron tayo mga... Dapat nag-iisip din yung mga leader, mga ano solusyon ninyo? Sila, forever na sa itaas. Gusto nyo bang ganun? Tapos kayo, trabaho ng trabaho? Ay, hindi ako papayag sa ganun. Anong right ng mga gagong yan? Dumapo lang yan eh. Tapos inensyon nila na sila lagi mananalo, dinadayan nila eleksyon. Hindi ba dapat ayusin natin yung eleksyon natin? Ayusin natin yung COMELEC? Ayusin natin yung Congress? Ayusin natin lahat ng institusyon? Kasi sumobra na eh, binaboy tayo eh. O ngayon, ayaw pa kayo maniwala. Anong tawag nyo doon sa ninakaw sa atin na nagbabaha pa rin? Mga walang yan to. Tapos sila yung mananakot. Tangina nila. Gusto nila revolusyon? Gusto nila revolusyon? Diyan pupunta yan eh. Hindi mo mapipigil eh. Gago sila eh. Hindi naman ako kinakailang mag-lead ng revolusyon. Kahit sino dyan. Ang masama dyan, grade 1 na mag-lead ng revolusyon. Grade 1. Puta, hayop yun. Bitayin lahat ng mga aristocrat ba? So to speak. Irerespeto yung 3 days na binigay ng korte na to react at all that. Kasi nagpayan ng tero na ngayon wala na, di ba? So pwede nang arestong kuno. Imagine, ba't pwedeng arestong si Bato? Kaya nga, anyway, nandun sila sa likod nandun sa may GSIS side, there was hostile intent. The moment you started drilling there,
Actually, yung may baril-baril ka na, delikado na yan. Because you are announcing. Kumbaga sa kampo yan, kampo mo Senado. Ang ano ng camp commander, protektahan yung buong kampo. Ang dami naka-occupy doon. Nandun yung mga senator, nandun yung mga media, nandun yung mga staff, no? At nandun din yung mga security. May mga bisita, etc., etc. Now, may nagpapakitang armado sa labas. Ano siyempre gagawin ng security? Protektahan yung buong entire Senate. Normal yun. Kaya nung nagpapakita na ng hostile activity at papasukin yung puwersang papasukin, warning shot after nung sinabi na, sino ba kayo? NBI kami. Tapos ng puwersa, bang, bang. Ngayon, binabaliktad, gago si Aplaska. Trigger happy, ganon. In the first place, hindi dapat kayo putukan. Ang nakakalimutan ng mainstream media at ng lahat na nagko-comment na against OSAA, wala namang putok kung walang threat. Malinaw. Puputok ba ito? Indiscriminate firing yun. May putok ito kasi may rason. Meron threat na armado. At the right moment, wala kang laban doon. Pumunta kayo sa bahay ko, magpakita kayo armas, papatayin ko kayo. Magpakita kayo sa labas ng bahay ko, saktan nyo isang aso sa akin, papatayin ko kayo. Hindi baling mamatay ako. Pero that gives me a reason, patayin ko kayo lahat. Ha? Kaya nga, if there is hostile intent, without any court order and all, and then I have a right, basahan nyo ako ng rights ko, I have a right to an attorney. Di ba? May batas tayo. Itong pangaputangin to, binabiolate yung mga batas natin na dapat sila yung nag-i-implement. Kaya nga si Aplaska, tama yung ginawa. Ibang ilagay mo dyan, kunyari, Army, PNP si Aplaska, di ba? Kaya, ano yan, yung rules of engagement. Pero lagay mo dyan ng isang Marines na Senate, o isang Ranger, Army. Putang ina. Gawin nyo subukan ganyan. Hinagisan ko pa kayong granada sa, putang hindi, magpapadala ako doon maglalagay ako doon ng tropa. Magbibigay instructions. Sagisan nyo nga ng granada, putang ina mga yan. Patay kayo. Tama yung sinasabi ni Aplaska. If our intention is to harm them, mamatay yung mga yan. Kasi defensive mode yung kala Aplaska. Defensive. Kaya nga, buti nga wala sila, hindi sila trigger happy. Ito, kung walang hostile intent, kaya nga, kahit saan ka lugar pumunta, magdala ka nga na armas sa mall, i-declare mo nang incapacitated yung presidente. Walang medical report hanggang ngayon, etc. Patay na yan, buhay. Hindi natin alam. Paano? So, punta ka Mindanao, get sworn in. Tignan natin ano mga resulta. Ang pinaka-the worst dyan, hati lang. Mindanao Republic, Luzon Republic. Masaya. Wala nang gulo. Lahat nang naniniwala sa Inday Sara, doon kayo. Lahat nang naniniwala kay Marcos, diyan kayo. Visayas, kung saan kayo, gusto nyo. Ganun lang, hati na lang natin Pilipinas. Kasi, divided naman tayo Lahat kayo na mga trolls, mainstream media, dyan kayo kay Marcos. We don't care. Tanginan nyo. Anong yung gagawin natin? Anong gagawin nyo? Lulusubin nyo Mindanao? Yung Mindanao can stand alone. Yung mga OFW, doon kayo magpadala remita sa Mindanao. Patayan Luzon. Di ba? Yung mga taga Luzon, you make sure na you buy a piece of land. Benta nyo sa mga taga Pro Marcos. Total, maleta naman yung mga, pera niyan Benta nyo. Kuha kayong lupa sa Mindanao. OFW, kuha na kayong lupa sa Mindanao. Invest kayo kahit 1 hectare o kaya 1,000 square meters, 100 square meters, sa farm lot, etc. At least may poll ba kayo? Ganito. Kita nyo, naabot ng gabi,
Pinag-uusapan natin panay frustrations, di ba? Panay abuso nila, and then wala tayong magawa, wala kayong magawa. Gusto niyo tumayo, gusto niyo magrevolusyon. Oh, wala namang tatayo, di ba? Eh ngayon, yung mga ang daming leader, wala namang magli-lead. O, paano na tayo? Nga, second option, hiwalayan na lang tayo. Divorce na lang tayo. Nag-unit team kayo dati, sige, hiwalay na lang ngayon. Eh, ginagago ka naman eh. Ginago yung tatay mo, gago ka ngayon, impeachment. O sige, hiwalay na tayo. Why will you follow a government na who's trying to redefine the set of rules na we defined in the first place? Dapat siya sumusunod, pero hindi. Binabaliktad niya ngayon. Siya lang magaling, gusto niyang baguhin pa yung batas, etc. etc. Bend the law, kundi kaya amend the Constitution. Saan tayo pupunta? Revolusyon. Ayaw naman ng iba eh. Saan tayo pupunta? Kaya, another option is separation. That's why, Government of the Republic of the Philippines, hinay-hinay kayo sa ginagawa nyo kasi baka magsisid talaga Mindanao. Now, it becomes interesting. Wala na yung mga peace rally na yan na doon yung pinipilit ilagay. Pati yung clergy, doon na, peaceful rally tayo, peaceful rally. Hindi na to, this is beyond peaceful rally. This is a fight for our lives. A fight for the future of the Filipinos, of our country. A fight to the death. Yun ang pinupwersa nyo kasi. Sige pa kayo. Mag-drill pa kayo ng butas dyan sa Senado. Maghanap pa kayo. Pinalalabas nyo pa. Putang ina nyo. Ia-aresto si Bato. At anyone nakakampi sa kanya, i-aresto nyo. Putang ina nyo. Bukan nyo. Ang yayabang ninyo. Sa amin galing yung power na ginagamit nyo. What if we take back that power? We can take it back anytime. We will take it back. Wala kayong takot, pinakikita nyo sa amin. Tangina ninyo, pagka nag-declare kami, it's ready, declaration number 4. Bitay. Declaration number 4. And along with it, ando sa declaration number 2 pa lang, you're all under arrest. And all the Filipino people is deputized na hulihin kayo. Matakot kayo sa amin. Because we have the power. Because we are armed. Yun ang problema ninyo. We come out armed already. Wala na yung peaceful na yun. Wala yung ganyan-ganyan. Sali kayo sa amin, AP, no? Withdrawal of support kayo. No! We are withdrawing our support sa AFP tsaka sa PNP. Doon kayo matakot. Ang yayabang ninyo na eh. You have forgotten how to serve the people. You have forgotten how to keep your promise to the Filipino people. Kami, we will only forget. Rephrase, some of our people have forgotten that we have the power. We are the bosses. Now, for us na naniniwala, natatayo, kahit 100,000 lang tayo, it will spell the difference. May masmasan lahat na eh. Because here are Filipinos who are fighting for their lives, for the future of everyone's future. And then, declaring ganito, ganyan. Now it changes. We are withdrawing our support from the armed forces. We're giving you time, ample time to decide. Saan kayo? Sa Taong Bayan o sa Bangag? Kung dyan kayo kay Bangag, go ahead. You fight for him. And we will fight for the Filipino people, and we'll fight for the country. Shame on you. You're supposed to defend the Filipino people. But now we are defending ourselves. And here comes the part. Biglang kakalas dyan yung ilalim. Kakalas. Patay si Marcos. Tumba. Anong matira? Panay general. Yung ilalim kakampi sa Taong Bayan. Tapos. Now, if you can think of any other way, di gawin nyo. Because there's no other way, sa tingin ko. There's no other way. Except, the government stands down. You want to finish your term, Marcos, you stand down, go through the process,
Solving nyo yung problema ng bansa. Putang ina ka. Tang ina mo ka. Solve the problem. Putang ina nyo, hayop kayo. Sobrang abuso ginagawa nyo. Tanggalin mo lahat ng tarantado dyan sa gobyerno mo. Baka may pag-asa ka pang makatapos. Sige ka. Masyadong ano yung utak mo. Kunwari mabait ka, hipokrito ka, lulukoy mga tao. Ngayon, kung gano'n na lang, hating-hati na ang tao dahil sa paniniwala sa'yo kasi ginago ninyo eh. Ginago niyo yung utak, mainstream media, trolls, mga vloggers, kampi sa inyo, bayaran naman. Using our taxes, binabayaran nyo. So be it. Kalas na lang Mindanao. Maghati na lang tayo. Malaman dyan kung sino yung good governance. Is it Duterte? Is it Marcos? Oh. Yung may iwan sa Luzon, may pagkakataon kayo. Suportahan nyo na suportahan yan. Tingnan natin. You tell him, you manage the remainder of the Philippines very well. Pakita nyo sa Mindanao, mali yung ginawa nila. Well, Mindanao, ipapakita sa inyo, tama yung ginawa nila. Okay, hinaano na ako. Inugurgur na ako. Sasaktan na naman sila. Pantero, good evening, Sir Dado. And to all SFGF. Maraming salamat, Pantero. The moment the people realize that they have to come out fully armed, that changes the period, the picture, that changes everything. The administration is out. Either you come out na one-sided yung revolution na yan, or there is a civil war na malalaman, talo rin sila kasi paramihan lang yan. And then, tsaka mahati armed forces talaga, mahati yan. Maraming matino sa armed forces, tsaka Tapos, kundi kaya, hihiwalay, secession na lang. So, iba yung may action na kailangan. At naintindihan ninyo yung Marcos is still there because of the two, AFP, PNP. Now, kung ito yung succeeding government, sino yung tatayo dyan? Taong bayan ang nakatayo dyan. Mahirap gibain yun. Taong bayan. Kaya dito, sasama sa taong bayan yung nakatayo para kay Marcos. Gigibayan. Then, we effect change. Ganon. Hindi kayo kakampi sa taong bayan, you have 30 minutes to declare if you're supporting the Filipino people. If not, you're all fired. Ganon. Simple, di ba? You're all fired. Utangin na nyo. Kami pang paghihintayin ninyo, gago kayo. Saan ka nakakita na yung top management, paghihintayin nyo yung board of directors? Meron ba ganon? Yung top management, paghihintayin yung board of directors. Hindi eh. Pagka nandyan yung board of directors, kahit yung member of the board lang, parang ikot-puwet yung mga top management. Bakit? Eh, mga stockholder yan eh, may-ari ng kumpanya. Saka na, paghihintayin tayo ng AFP natin, ng PNP natin, tayo may stress sa kanila kung saan sila kakampi, tayo magaganyan. No way. Dapat nasabihin lang natin sa kanila, bigyan ka namin ng 30 minutes to ito telephone number. Tawagan mo may yes or no lang. Kung hindi, putang na. Pag hindi ka tumawag, sesanti ka na sa amin. We'll announce it. Pagka hindi kayo kumampi sa amin, disbanded kayo. That is a board of director acting. That is decisiveness. Hindi yung para nyo ng awa, kumampi na kayo sa amin. Putang ina yan. Nakakita yung sasabihin mo yun sa ano mo, sa mga tauhan mo. And then sila yung masusunod. Ikaw yung kawawa, babambuhin kayo. Hindi tama eh. Yun yung mali. Kaya nga, isip-isip. No? So maraming salamat sa inyo. God bless everyone. God bless the Philippines.